Diyos ko, kailan ba matatapos ang pagtitiis ko sa matandang yan? Pabigat lang siya sa bahay na ito, parang amag na unti-unting sumisira sa dangal ng pamilyang ito. Ang boses na yon, matalim at puno ng pagkamuhing, parang laseta, ay nanggagaling sa loob ng silid tulugan ni Amara. Walang alinlangang kay Amara iyon, ang manugang na itinuring ni Lola Luming na parang sariling anak. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila lason na humahalo sa malamig na hangin ng pasilyo ng kanilang lumang mansyon sa Vigan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Lola Luming. Ang kaniyang mga kamay, na bahagyan ng nanginginig dahil sa katandaan at pagod, ay mahigpit na nakayakap sa isang kulay asul na sweater. Ito ay kaniyang pinagpuyatang tahiin sa loob ng 3 buwan. Bawat hibla ng lana ay hinabi ng may kasamang panalangin para sa kaarawan ni Amara. Ang malambot na tela ay tila nagdadala pa ng init ng kaniyang pagmamahal. Isang regalo na inakala niyang magiging tulay upang muling mapalapit ang kaniyang kalooban sa asawa ng kaniyang kaisa-isang anak. You know naman girl, Rafael is so busy with the charity foundation. Tapos dadagdag pa itong nanay niya na lagi nga nag-e-emote sa tabi ng lumang piano. Nakaka-stress. She's like a stain on a white silk dress. Hindi ko na alam kung paano siya itatago sa harap ng mga kumare ko. Muling narinig ang boses ni Amara na sinundan ng isang mapait na tawa na tila kumakalos sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang nang hina ang mga tuhod ni Lola Luming. Ang sweater na kulay asul, ang simbolo ng kaniyang 3 buwang pagtitiyaga, ay dahan-dahang dumulas mula sa kaniyang mga braso. Walang ingay itong bumagsak sa sahig na gawa sa nara, tila isang pangarap na nawalan ng halaga. Hindi niya naramdaman ang lamig ng tiles sa kaniyang paanan, dahil ang mas matinding lamig ay nanunuot na sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang hininga ay naging mababaw, at pasumpong-sumpong ramdam niya ang bawat tibok ng kaniyang puso na tila isang martilyong humahampas sa kaniyang mga tadyang. Ang kaniyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat lunok ay tila may kasamang bubog. Ang mga mata niyang dati ay puno ng ningning kapag pinagmamasdan ang kaniyang pamilya, ay ngayon ay tila 2 balon ng pait at pangungulila. Tiningnan niya ang kaniyang mga daliri. Ang mga daliring dati ay maliksi sa pagtugtog ng piano. Ang mga daliring nagpalaki kay Rafael sa hirap at ginhawa. Ngayon, ang mga daliring iyon ay tila mga tuyong sanga na wala ng silbi sa paningin ng mga taong pinag-alayan niya ng buhay. Ang bawat guhit sa kanyang palad ay tila naging malalim na sugat na muling bumukas. Tinalikuran ni Lola Luming ang pinto nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Sa bawat hakbang niya palayo sa silid na iyon, tila ba naiwan ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa sa tapat ng pintong iyon. Pumasok siya sa kanyang maliit at madilim na silid, kung saan ang tanging liwanag ay ang sinag ng buwan na tumatagos sa bintanang kapis. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang boses ni Amara ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang paulit-ulit na sumpa na nagpapaalala sa kanyang kawalang halaga. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang tila naging tinik na bumaon sa kanyang puso. Kung ang lahat ng sakripisyo ko ay itinuturing lamang na basura, may halaga pa ba ang natitirang mga pahina ng aking buhay sa mundong ito? Ang bawat yapak ni Lola Luming sa makitid at madilim na hagdan patungo sa atik ay tila isang nakatagong panalangin. Sa gitna ng malalim na gabi, habang ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan, ang lumang silid na yon ang nagsisilbi niyang kanlungan mula sa malupit na realidad sa ibaba. Ang amoy ng alikabok, lumang papel, at ang nanunuot na bango ng kahoy na nara ang tanging tumatanggap sa kanya nang walang paghuhusga. Sa sulok ng silid, nababanaag sa ilalim ng puting tela ang kaniyang pinakamahalagang kayamanan, ang piano na regalo ng kaniyang yumaong asawa. Dahan-dahan niyang hinawi ang tela, at ang bawat paggalaw ng kaniyang mga kamay ay tila paghaplos sa isang matandang kaibigan. Ang mga puti at itim na tiklado ay kumikinang sa ilalim ng malamlam
na sinag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana. Pasensya ka na, luma kong kaibigan. Bulong ni Lola Luming sa hangin. Ang kaniyang tinig ay basag at halos hindi marinig. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Nabalik ang kaniyang diwa nang marinig ang mahinang paggalaw mula sa labas ng bintana. Isang anino ang lumitaw sa sanga ng malaking puno ng mangga na katabi ng atik. Ito si Mang Tonyo, ang matandang taga-kumpuni ng piano at matalik na kaibigan ng kaniyang asawa. Sa kaniyang mga mata ay bakas ang malalim na pag-unawa sa kalungkutan ng matanda. Luming, alam kong hindi ka makatulog. Mahinang sabi ni Mang Tonyo habang iniuunat ang kanyang kamay upang iabot ang isang maliit at lumang bote ng langis. Gamitin mo ito sa iyong piano. Huwag mong hayaang mamatay ang kaniyang tinig dahil iyan din ang tinig ng iyong kaluluwa. Tinanggap ni Lola Luming ang bote. Ang kaniyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa magaspang na kamay ni Mang Tonyo. Salamat na Tonyo, pero natatakot ako. Baka lalo lang magalit si Amara kapag nalaman niyang balak kong tumugtog muli. Ang musika ay hindi isang kasalanan. Luming, sagot ng matanda bago dahan-dahang bumaba sa puno. Ito ang iyong sandata laban sa pait ng mundo. Naiwan muli si Lola Luming sa katahimikan. Binuksan niya ang bote at sinimulang pahiran ang mga tuyong bahagi ng piano. Ang bawat hagod niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba pinapagaling niya ang mga sugat na hindi nakikita. Sa ibaba ng mansyon, naririnig niya ang mahinang tawanan ni Amara habang kausap ang mga kasambahay tungkol sa gaganaping engranding tea party para sa mga alta sosyedad ng vegan. Make sure everything is perfect tomorrow. Utos ni Amara na abot hanggang sa itaas. I don't want any distractions. Lalo na ang matandang iyon. Siguraduhin ninyong hindi siya lalabas ng kwarto niya. She's too eyesore for my guests. Ang mga salitang yon ay tila mga latay sa likod ni Lola Luming. Sa gitna ng kaniyang hapdi, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kaniyang mga daliri. Hindi na siya makapaghintay. Hindi na siya papayag na tuluyan siyang mabura sa sarili niyang tahanan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kaniyang mga daliri sa mga tiklado. Hindi niya ito pinindot ng malakas, ngunit ang isang malambot at malungkot na nota ay tumakas mula sa piano. Ang tunog ay tila isang buntong hininga na naglakbay sa hangin, lumusot sa mga bitak ng sahig at bumaba patungo sa marangyang sala kung saan nakatayo si Amara. Biglang tumigil sa pagsasalita si Amara. Ang kaniyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang napatitig sa kisame. Ang kaniyang mga mata ay nanliit sa galit at pagtataka. What was that? Tanong ni Amara. Ang kaniyang boses ay naging matalim na parang kuko ng agila. Don't tell me that old woman is touching that junk again. Sa loob ng atik, naramdaman ni Lola Luming ang panganib na papalapit. Ngunit sa halip na tumigil, mas lalo niyang naramdaman ang pagnanais na ipagpatuloy ang himig na kaniyang sinimulan. Ang kaniyang puso ay mabilis na tumitibok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang muling nabuhay na apoy. Nay, hayaan niyo na akong alagaan kayo. Masyado na kayong napapagod. At ayaw ko namang isipin ni Rafael na pinapabayaan namin kayo rito sa bahay. Ang mga salitang yon ni Amara ay tila isang malambot na kumot na bumalot sa nanlalamig na puso ni Lola Luming. Kinabukasan matapos ang insidente sa atik, hindi galit ang sumalubong sa matanda, kundi isang matamis na ngiti na tila hindi kayang gunitain ang mga masasakit na salitang binitawan nito noong nakaraang gabi. Sa harap ni Rafael, naabala sa pag-aayos ng kanyang kurbata bago pumasok sa opisina, si Amara ay naging isang huwarang manugang, maalalahanin, banayad, at puno ng pagkalinga. Tingnan mo nga naman ma, sinasabi ko sa inyo, masyado lang naging busy si Amara nitong mga nakaraang araw, kaya siguro kayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nakangiting sabi ni Rafael habang hinahalikan ang pisngi ng kanyang ina. Listen to her,
okay? She knows what's best for your health. Tumango lamang si Lola Luming, pilit na ibinabaon sa limot ang pait na kanyang narinig sa pasilyo. Gusto niyang maniwala. Uhaw ang kanyang kaluluwa sa pagmamahal ng kanyang pamilya, kaya kahit ang isang patak ng huwad na malasakit ay tila naging isang masaganang ulan para sa kanya. Nang makaalis si Rafael, iginiya ni Amara ang matanda sa isang malambot na silya sa beranda. Naglabas siya ng isang maliit na garapon na yari sa madilim na salamin. Ang amoy nito ay tila pinaghalong mga bulaklak at isang kakaibang anghang na nanunuot sa ilong. This is a special herbal ointment, Nay. Galing pa ito sa isang kilalang healer sa labas ng probinsya. Sabi nila, mabisang gamot daw ito sa pangangatal ng mga kamay at pananakit ng mga kasukasuan. Paliwanag ni Amara habang binubuksan ng garapon. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga kamay ng matanda. Isang tingin na tila nagmamarka ng isang biktima. Dahan-dahang kinuha ni Amara ang kanang kamay ni Lola Luming. Ang bawat haplos nito ay tila puno ng pag-iingat. Ngunit para sa matanda, ang mga daliri ng manugang ay tila mga malamig na galamay ng isang nilalang na nagkukubli sa ilalim ng maskara ng kabutihan. Sinimulan ni Amara na itapal ang malapot at madikit na cream sa mga palad at daliri ni Lola Luming. You know, Nay, if you want to play the piano again, kailangang maging malakas ang mga kamay nyo. Hindi pwedeng nanginginig kayo sa harap ng maraming tao. Mapapahiya lang tayo kay Rafael, sabi ni Amara sa tono ng boses na tila nag-aalala, ngunit ang bawat salita ay may kalakip na patalim. Habang hinihimas ni Amara ang cream sa kanyang balat, naramdaman ni Lola Luming ang isang kakaibang init. Noong una ay tila ba gumiginhawa ang kanyang mga kalamnan, ngunit sa paglipas ng ilang minuto, ang init na yon ay naging isang hindi komportableng antak. Tila may libu-libong maliliit na karayom na tumutusok-tusok sa ilalim ng kaniyang balat. Amara, parang mahapdi yata. Mahinang reklamo ni Lola Luming, pilit na binabawi ang kanyang kamay. Ngunit hindi binitawan ni Amara ang kanyang pagkakahawak. Mas lalo pa nitong hinigpitan ng pagmasahe. Idinidiin ang kanyang mga hinlalaki sa mga sensitibong bahagi ng palad ng matanda. Natural lang yan, Nay. It means the medicine is working. Ganyan talaga kapag nilalabas ang mga toxins sa loob ng katawan nyo. Just endure it for a while. Don't be so dramatic para naman kayong bata. Ang sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at walang emosyon. Malayo sa lambing na ipinakita niya kanina kay Rafael. Nang matapos ang pag-aalaga, iniwan ni Amara ang matanda sa beranda. Pinagmasdan ni Lola Luming ang kanyang mga kamay na ngayon ay nababalutan ng madulas at mabahong cream. Ang hapdi ay hindi nawala. Sa halip, ito ay nanatili at tila unti-unting kumakain sa kanyang balat. Nang sumapit ang hapon, pumasok si Lola Luming sa kanyang silid upang magbihis. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang lampara, muling tiningnan ng matanda ang kanyang mga kamay. Doon ay nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang kaniyang mga daliri na dati ay mapuputi at makinis sa kabila ng kanyang edad, ay ngayon ay nababalutan ng maliliit at mapupulang mga pantal. Ang bawat nagnanaknak na marka ay tila isang babala ng isang panganib na hindi niya nakikita. Sa gitna ng kaniyang takot, isang kaisipan ang tila naging isang malupit na katotohanan. Bakit tila ang bawat tulong ni Amara ay nagdadala sa akin sa mas malalim na hukay ng pagdurusa? Ano ba yan, Nay? Ang dumi-dumi na ng carpet, tapos pati itong mamahaling tasa ay nabasag niyo pa. Sinasabi ko na nga ba, hindi na talaga kayo dapat lumalabas ng kwarto niyo kapag may mga bisita tayo. Ang boses ni Amara ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay tila isang madiing sampal sa gitna ng marangyang sala. Sa harap ng tatlong matatandang babae na mula sa mga kilalang pamilya ng vegan, nakatayo si Lola Luming, nakayuko at nanginginig.
Sa paanan niya ay ang mga piraso ng porselana na nagkalat sa sahig, kasama ang tumapong mainit na tsaa na unti-unting nanunuot sa kanyang tsinelas. Gusto sanang pulutin ni Lola Luming ang mga basag na piraso, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila may sariling buhay. Ang mga pantal na nakita niya kahapon ay naging mapupulang pamamaga na ngayon. Ang bawat kibo ng kaniyang mga daliri ay nagdadala ng isang matinding kirot na tila binabalatan siya ng buhay. Ang antak ay hindi na lamang sa balat. Ito ay nanunuot na sa kaniyang mga buto na tila may apoy na naglalagaslas sa kanyang mga ugat. "I'm so sorry, ladies." Baling ni Amara sa kanyang mga panauhin, ang kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang malungkot at tila pagod na ekspresyon. "You know naman, mahirap talagang mag-alaga ng matanda na may demensya na. I try my best to be patient but sometimes it's just so draining. Her mind is just not there anymore." Nanigas si Lola Luming sa kanyang kinatatayuan. Demensya? Wala siyang sakit sa pag-iisip. Malinaw na malinaw pa sa kanyang alaala ang bawat sandali ng kanyang buhay. Ngunit sa harap ng mga taong ito, ginawa siyang inutil ng kanyang sariling manugang. Nakita niya ang mapanuring tingin ng mga panauhin. Mga tinging puno ng awa na may halong pandidiri. Na tila ba isa siyang lumang kagamitang dapat nang itapon sa bodega. Hindi totoo yan. Nais sanang isigaw ni Lola Luming, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang hikbi. Ang kaniyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. "Nay, go back to your room na. Please, you're making everyone uncomfortable." Pagtataboy ni Amara, habang marahas na kinuha ang basahan mula sa isang kasambahay upang ipakitang siya ang nagpapakasakit sa loob ng bahay. Naglakad palayo si Lola Luming. Ang kaniyang bawat hakbang ay mabigat at puno ng kahihiyan. Pagpasok niya sa kaniyang silid, sumandal siya sa pinto at doon na bumuhos ang kaniyang mga luha. Ang kaniyang mga kamay na nakalapat sa kahoy ay tila mga baga na patuloy na nagbabaga. Ang hapdi ay lalong tumitindi tuwing sumasagi ang kaniyang balat sa anumang bagay. Sa ibabaw ng kaniyang maliit na mesa, nakita niya ang isang puting sobre. Ito ang hinihintay niyang sagot mula sa komite ng Tengdan Vutejan. Sa kabila ng sakit, pilit niyang inabot ang sobre. Nais niyang malaman kung tinanggap siya. Nais niyang patunayan na may halaga pa siya. Ngunit nang subukan niyang punitin ang gilid ng sobre, isang matinding kislap ng sakit ang gumuhit mula sa kaniyang dulo ng daliri hanggang sa kaniyang siko. Ang kaniyang mga daliri ay sobrang manas at naninigas na hindi na niya magawang itiklop ang mga ito upang humawak ng maayos. Ang papel na dati ay napakagaan ay tila naging isang bakal na hindi niya kayang talunin. Bumagsak ang sobre sa sahig. Pinagmasdan ni Lola Luming ang kaniyang sariling mga kamay. Mapulang-mapula, nanginginig, at tila unti-unting namamatay. Ang pangarap na abot kamay na sana niya ay tila unti-unting naglalaho kasabay ng bawat tibok ng sakit sa kanyang mga palad. Paano ko hahawakan ang mga tiklado ng piano kung kahit ang sarili kong mga daliri ay hindi ko na maigalaw nang walang kasamang hiyaw ng sakit? "Ma, hanggang kailan ba tayo magiging tampulan ng tsismis sa vegan? Hindi mo ba naiisip ang posisyon ko sa Kapitolyo?" At ang dangal ni Amara sa kanyang mga kasamahan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rafael ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa puso ni Lola Luming. Nakatayo ang kanyang anak sa paanan ng kanyang kama. Ang mukha nito ay bakas ang matinding pagkadismaya. Sa gilid nito, nakaupo si Amara, nakatalukbong ng panyo sa kanyang mukha at nagkukunwaring humihikbi. Tila ba siya ang pinakaapi sa lahat ng nangyayari? "Rafael, anak, ang piano lang ang natitira sa akin," mahinang sagot ni Lola Luming. Pilit niyang itinago ang kaniyang namamagang mga kamay sa ilalim ng kumot. Ayaw niyang makita ng kaniyang anak ang mga nagnanaknak na sugat.
dahil alam niyang sasabihin lang ni Amara na kapabayaan niya ito. Piano? Sa edad mong yan, ma, halos hindi ka na nga makahawak ng kutsara. Tapos gusto mo pang umakyat sa entablado para pagtawanan ng mga tao? Humakbang palapit si Rafael. Ang kanyang boses ay naging madiin at puno ng pait. Sabi ni Amara, pinipilit mo raw mag-practice kahit na namimilipit ka na sa sakit. Bakit mo ba sinasaktan ang sarili mo? Para ipamukha sa amin na hindi ka namin inaalagaan? O para ipahiya lang talaga kami? Hindi makapaniwala si Lola Luming sa naririnig. Ang batang dati ay hiniheli niya sa pamamagitan ng parehong mga kamay na ito. Ang anak na pinag-aral niya sa pamamagitan ng pagtitipid at pagtuturo ng musika ay ngayon ay tinatawag ang kaniyang pangarap na isang kahihiyan. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng maraming taon ay tila nawalan ng saysay sa loob ng ilang minuto. I tried my best, Rafael. Sumingit si Amara sa pagitan ng mga hikbi. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng pagmamartir. Ibinigay ko na ang lahat ng gamot, lahat ng atensyon. Pero mas pinipili ni nanay na makinig sa bulong ng kung sino-sinong tao kaysa sa atin na pamilya niya. It's so hurtful, you know. Para akong nakikipagkompetensya sa isang lumang instrumento. Sima, you're hurting Amara too. She's doing everything for you. But you're so stubborn. Pagtatapos ni Rafael bago tuluyang tumalikod. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang hatol na naghiwalay sa kanya at sa kanyang anak. Naiwan si Lola Luming sa katahimikan ng kaniyang silid. Ang kaniyang puso ay tila isang basag na kristal na hindi na muling mabubuo. Upang pagaanin ang kanyang nararamdaman, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa kanyang bintana na nakaharap sa gilid ng kanilang mansyon. Ang malamig na hangin ng vegan ay dumampi sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng sama ng loob sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng madilim na kalsada, nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakatigil malapit sa pintuan ng kanilang bakuran. Ilang saglit pa, lumabas si Amara mula sa pintuan sa likod, balot na balot ng isang itim na shawl. Ang kaniyang mga kilos ay tila isang magnanakaw na umiiwas sa anumang ingay. Lumabas ang isang lalaki mula sa sasakyan, isang lalaking mas bata, nakasuot ng mamahaling damit na hindi pamilyar kay Lola Luming. Mabilis na lumapit si Amara rito. Nakita ni Lola Luming kung paano kinuha ni Amara ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at iniabot ito sa lalaki. Hindi ito basta sobre. Sa ilalim ng ilaw ng poste, malinaw na nakita ng matanda ang mga bundle ng pera sa loob nito. Hinawakan ng lalaki ang mukha ni Amara sa paraang hindi gagawin ng isang kaibigan lamang at nakita ni Lola Luming ang kaniyang manugang na sumandal sa balikat nito nang may ngiting hindi niya kailanman ipinakita sa loob ng kanilang bahay. Nanigas ang buong katawan ni Lola Luming. Ang perang iyon ang perang itinabi ni Rafael para sa kanyang operasyon sa mata at ang perang mula sa kanyang sariling pensyon na pinangangalagaan daw ni Amara para sa kanyang kinabukasan. Sa gitna ng kadiliman, isang katotohanang mas masakit pa sa hapdi ng kanyang mga kamay ang bumangon sa kanyang isipan. Hindi lamang ang kanyang pangarap ang ninanakaw ni Amara, kundi ang buong buhay at kinabukasan ng kanyang pamilya. Sino ang lalaking iyon at gaano kalalim ang hukay na hinuhukay ni Amara para sa aming lahat habang kami ay abala sa pakikinig sa kaniyang mga kasinungalingan? Lola, anong nangyari sa mga kamay mo? Bakit tila sunog ang iyong balat? Ang tinig na yun ni Diwa, puno ng gulat at pag-aalala, ay tila isang liwanag na tumagos sa madilim na silid ni Lola Luming. Kararating pa lamang ng dalaga mula sa Maynila para sa kaniyang semestral break. Ngunit sa halip na yakap ng katuwaan, ang tumambad sa kanya ay ang kaniyang lola na pilit itinatago ang mga kamay sa ilalim ng isang makapal na shawl. Dahan-dahang lumapit si Diwa. Ang kaniyang mga mata ay hindi kumukurap habang pilit na kinukuha ang kamay ng matanda. Bilang isang mag-aaral ng medisina
Alam niya ang hitsura ng pagtanda. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi normal na panghihina ng kalamnan. Nang tuluyan niyang mahawakan ang mga palad ni Lola Luming, hindi niya napigilang mapasinghap. Ang mga daliri ng matanda ay mapulang-mapula, namamaga, at may mga bahaging tila nagnanaknak na parang nabanlian ng kumukulong tubig. Ang amoy ng nabubulok na laman na pilit ikinukubli ng pabango ay nanunuot sa ilong ni Diwa. Bawat haplos niya ay nagdudulot ng bahagyang panginginig kay Lola Luming, isang patunay ng matinding hapdi na tinitiis nito. Wala ito, apo. Sabi ni Amara, bahagi lang daw ito ng aking rayuma. Nilalabas lang daw ang mga toxin sa katawan ko. Mahinang paliwanag ni Lola Luming. Pilit na binabawi ang kamay dahil sa takot na baka makita sila ng manugang. Toxins? Lola, third-year med student na ako. Walang rayuma na nagdudulot ng ganitong uri ng pamamaga at pagkasira ng balat. Madiing sagot ni Diwa. Ang kaniyang mga kilay ay nagsalubong sa matinding pagdududa. Anong ipinapahid mo rito? Nasaan ang gamot na sinasabi ni Tita Amara? Eksaktong pagkasabi niyon ay bumukas ang pinto at pumasok si Amara. Dala ang isang baso ng gatas. Ang kanyang mukha ay mabilis na nagbago mula sa pagkagulat tungo sa isang huwad ng ngiti nang makita ang pamangkin. Oh, Diwa, you're home. Bakit hindi ka man nang nagsabi para nakapaghanda kami ng dinner? Masayang bati ni Amara, ngunit ang kaniyang mga mata ay nakapako sa mga kamay ni Lola Luming na hawak pa rin ni Diwa. Inaalagaan mo ba ang lola mo? Mabuti naman. Hirap na nga ako sa pag-aasikaso sa kanya gabi-gabi. Tita, anong ointment ang ginagamit niyo kay Lola? Masyadong malala ang irritation sa balat niya. Tanong ni Diwa, diretsong nakatingin sa mga mata ni Amara. It's a special herbal mix, Diwa. Galing pa yon sa isang matandang manggagamot sa bundok. Masyado lang talagang sensitive ang skin ng mga matatanda. Kampanteng sagot ni Amara habang inilalapag ang gatas. Don't worry. Expert ang nagbigay niyan. Magpahinga ka na muna. Kami na ang bahala rito. Nang lumabas si Amara upang kumuha ng basahan, mabilis na kumilos si Diwa. Kinuha niya ang maliit na garapon ng gamot na naiwan sa ibabaw ng mesa. Inilapit niya ito sa kaniyang ilong. Ang amoy ay hindi herbal. Mayroon itong matapang na amoy ng kemikal. Isang amoy na pamilyar sa kanya mula sa kanilang laboratorio sa universidad. Ang amoy ng matinding acid na ginagamit sa paglilinis ng mga kalawang. Kumuha si Diwa ng isang maliit na plastic container mula sa kaniyang bag at lumaid ng kaunting bahagi ng cream. Mabilis niya itong itinago bago pa man bumalik si Amara. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang nakapanlulumong hinala. Lola, wag mo munang ipapahidi ito mamaya, ha? Bulong ni Diwa habang hinahalikan ng noo ng matanda. Magtitiwala ka ba sa akin? Tumitig si Lola Luming sa mga mata ng kanyang apo. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, nakakita siya ng isang kakampi. Ngunit sa labas ng silid, narinig nila ang mahinang yabag ni Amara na tila nakikinig sa kanilang usapan. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, inilabas ni Diwa ang kinuha niyang sample. Sa ilalim ng liwanag ng kaniyang cellphone, tiningnan niya ang reaksyon ng cream sa isang piraso ng papel. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang papel ay unti-unting nangitim at nabutas, tila ba kinain ng isang hindi nakikitang apoy. Nanigas ang buong katawan ni Diwa. Hindi ito gamot. Ito ay isang dahan-dahang paraan ng pagpapahirap. Isang tanong ang gumugulo sa kanyang isipan habang nakatingin sa madilim na pasilyo patungo sa silid ni Amara. Gaano kalalim ang galit ni Tita Amara para gawin ang ganitong kataksilan sa isang matandang wala namang laban. Hindi lamang balat ang dahan-dahang sinusunog ng laso na yon, kundi ang mismong dangal at kaluluwa ng aming pamilya. Sa loob ng kanyang madilim na silid, nakaupo si Diwa sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng kanyang cellphone.
Inilagay niya ang isang maliit na kamera sa pagitan ng mga aklat sa silid ni Lola Luming kaninang hapon. At ngayon, ang katotohanan ay bumubulaga sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Sa screen, nakita niya ang pagpasok ni Amara sa silid ng matanda. Hawak nito ang tray ng gatas at ang nakamamatay na garapon ng cream. Ang mukha ni Amara, na madalas ay puno ng nangiti sa harap ng mga tao, ay ngayon ay nababalutan ng isang nakapangingilabot na lamig. Walang bakas ng awa, walang bakas ng pag-aalinlangan. Gising, matanda! Marahas na bulong ni Amara habang tinatapik ang balikat ni Lola Luming na tila ba natutulog lang. Oras na para sa gamot mo. Huwag kang mag-alala. Malapit na itong matapos. Kapag hindi mo na maigalaw ang mga kamay mo, wala nang mangungulit kay Rafael tungkol sa piano na yan. Nakita ni Diwa kung paano kinuha ni Amara ang kamay ng kanyang lola. Kahit sa malabo at madilim na kuha ng kamera, kitang-kita ang panginginig ng buong katawan ni Lola Luming. Ang matanda ay gising. Nakapikit lamang ito at pilit na tinitiis ang bawat segundong paglalapat ng kemikal sa kanyang nagnanaknak na balat. Ang bawat haplos ni Amara ay madiin. Tila ba sinasadya nitong ibaon ang lason sa bawat sugat. Alam mo, Nay, ang tanga-tanga mo rin. Patuloy ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na bumubulong sa dilim. Akala mo ba talaga mahal ka ni Rafael? He's just doing his duty. Pero ako ang nagpapatakbo ng buhay niya. At ang perang itinatago mo, iyong para sa future mo? Well, my future is more important than your piano dreams. My love needs that money more than you need those hands. Tumayo ang mga balahibo ni Diwa. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa galit at pait. Narinig niya ang mahinang tunog ng cellphone ni Amara. Sinagot ito ng kanyang tita nang hindi man lang tinitigilan ang pagpapahid ng cream sa kamay ng matanda. Hello, babe? Yes, don't worry, I have the cash. Nakakuha uli ako sa vault ni Rafael. Sabi ni Amara sa kabilang linya. Ang kaniyang boses ay biglang naging malambing at puno ng pagnanasa. Just wait for me in Manila next week. Malapit ko nang maibenta ang lupang nakapangalan sa matanda. I just need her to sign the papers. And with her hands like this, she'll sign anything just to make the pain stop. Nabitawan ni Diwa ang kaniyang cellphone. Ang bawat salitang binitawan ni Amara ay tila mga pako na ibinabaon sa kaniyang kaisipan. Hindi lamang pala ito tungkol sa selos o sa piano. Ito ay isang planadong pagnanakaw sa buhay at ari-arian ng kaniyang lola para sa isang lalaking nanloloko lamang sa kaniyang tita. Sa kabilang silid, narinig ni Diwa ang mahinang yabag ng paalis na si Amara. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa pintuan ng silid ni Lola Luming. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang kanyang lola na nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga kamay ay nakabalot sa isang basahan habang tahimik na humihikbi. Ang bawat pagyanig ng kanyang mga balikat ay tila isang hiyaw ng katarungan na walang nakakarinig. Nilapitan ni Diwa ang matanda at niyakap ito ng mahigpit. Lola, alam ko na. Alam ko na ang lahat. Tumingala si Lola Luming. Ang kaniyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Diwa, huwag mong sasabihin kay Rafael. Baka hindi niya makayanan. Baka iwan niya tayo. Hindi, Lola. Hindi tayo ang aalis. Madiing sagot ni Diwa habang pinupunasan ang mga luha sa kaniyang mga mata. Hahayaan nating ituloy ni Tita Amara ang kaniyang laro. Ngunit sa pagkakataong ito, tayo na ang magsusulat ng katapusan. Sa gitna ng hapdi at pait, isang plano ang nagsimulang mabuo sa isipan ng dalaga. Ngunit habang tinitingnan niya ang nagnanaknak na kamay ng kanyang lola, isang takot ang muling bumangon sa kanyang dibdib. Sapat ba ang aking kaalaman para gamutin ang mga kamay na ito bago sumapit ang gabi ng patimpalak o huli na ang lahat para sa mga pangarap ni Lola Luming? Lola,
Tiisin mo ang hapdi ng lunas dahil ito ang magpapalaya sa iyo mula sa impyernong ginawa ni Tita Amara. Ang mga salitang yun ni Diwa ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang apoy sa kalooban ni Lola Luming. Sa loob ng kanyang silid, habang ang bintana ay nababalutan ng makapal na kurtina upang walang sinag ng ilaw ang makalabas, sinimulan ni Diwa ang lihim na panggagamot. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak lamang ng mga aklat medisina, ngayon ay buong ingat na naghuhugas sa mga nagnanaknak na sugat ng kanyang lola gamit ang pinaglagaan ng mga dahon ng bayabas at sariwang katas ng aloe vera. Sa bawat haplos ng malamig na likido, napapakapit si Lola Luming sa dulo ng kanyang unan. Ang sakit ay hindi basta-basta nawawala. Tila ba nakikipag-away ang lunas sa laso na naninirahan na sa kanyang mga ugat. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, nararamdaman niya ang isang uri ng ginhawa na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang ginhawa ng pagiging ligtas sa piling ng isang taong tunay na nagmamahal. Habang maingat na binabalot ni Diwa ng malinis na gasa ang mga kamay ng matanda, pumasok si Mang Tonyo sa pamamagitan ng bintana. Bit-bit ang kanyang lumang bag ng mga gamit sa piano. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Tila ba isa siyang general na naghahanda para sa isang malaking labanan. Luming, ang musika ay hindi lamang nasa dulo ng mga daliri. Mahinang sabi ni Mang Tonyo, habang inilalapag ang isang piraso ng kahoy na may mga guhit na tila tiklado ng piano. Nasa isip at puso iyan. Habang nagpapagaling ang iyong balat, ang iyong diwa ang dapat na tumugtog. Isipin mo ang bawat nota, pakiramdaman mo ang bawat vibrations sa iyong kaluluwa. Sinimulan ni Lola Luming ang isang kakaibang pagsasanay. Sa halip na sa totoong piano, ang kanyang mga balot na daliri ay dahan-dahang sumasayaw sa ibabaw ng kahoy. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang bawat tunog ng dandansoy. Ang awit na nagpapaalala sa kanya ng kaniyang kabataan sa Vigan. Ang awit na itinuro niya kay Rafael nung ito ay bata pa. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng pag-iingat, ngunit may kasamang bagong natuklasang lakas. Ngunit sa gitna ng kanilang lihim na pag-asa, isang marahas na kalabog sa pinto ang nagpatahimik sa buong silid. Nay, bakit nakalak ang pinto? At anong amoy ito? Amoy gamot panlalawigan na naman ba ang dinadala ng pamangkin ko rito? Ang boses ni Amara ay puno ng hinala. Bawat katok niya ay tila isang banta, nawawasak sa kaniyang itinatagong kapayapaan. Mabilis na itinago ni Mang Tonyo ang kaniyang sarili sa likod ng malaking cabinet, habang si Diwa naman ay mabilis na itinago ang mga gamit sa ilalim ng kama. Pinilit ni Lola Luming na magmukhang mahina at tulog, kahit na ang kaniyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Dahan-dahang binuksan ni Diwa ang pinto, pilit na itinatago ang kaniyang panginginig. Tita, natutulog na si Lola. Huwag niyo na po siyang istorbohin. Ako na ang nag-aalaga sa kanya. Pumasok si Amara. Ang kanyang mga mata ay tila mga radar na naghahanap ng anumang mali. Huminto siya sa tapat ng kama at tinitigan ang mga kamay ni Lola Luming na nakabalot sa kumot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I hope you're really sleeping, Nay, bulong ni Amara. Sapat na para marinig ng lahat. Dahil bukas, may sorpresa ako para sa inyo. Huwag na huwag ninyong iisiping makakarating kayo sa semifinals na yan. Mas mabuting manatili kayong ganito. Bulag, pipi, at lumpo sa ilalim ng aking mga kamay. Nang tuluyang makaalis si Amara, naiwan ang isang mabigat na katahimikan sa silid. Tiningnan ni Lola Luming si Diwa at sa kanyang mga mata ay hindi na takot ang nangingibabaw, kundi isang naglalagablab na puot. Ang kanyang mga kamay, kahit balot ng gasa, ay dahan-dahang naikuyom. Anong uri ng kadiliman ang binabalak ni Amara para sa bukas at kakayanin ba ng aking mga sugatang kamay na labanan ang kanyang susunod na hagupit? Nasaan ang kabuuan ng bayad, Mrs. De Vega?
3 buwan na kaming nagtitimpi, pero mukhang mas inuuna niyo pa ang pagpapaparty kaysa sa inyong obligasyon. Ang mga salitang yon, na binigkas ng isang lalaking naka-Amerikana, ngunit may malamig na tingin, ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katuwaan sa gitna ng marangyang sala. Sa paligid, ang mga kababaihan ng alta sosyedad ng vegan ay natigil sa kanilang pag-inom ng tsa. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Amara sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay sa kabila ng makapal na make-up. Ang kanyang mamahaling gown na kulay ginto ay tila naging isang mabigat na kadena. Sa kaniyang harapan, 2 lalaki ang hindi nagpatinag sa kaniyang pagiging senyora. "What are you talking about? My husband is Rafael de Vega. Wala kaming utang sa inyo." Pagmamaang-maangan ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at hiya. "Umalis kayo rito bago ko tawagin ang mga pulis." "Sige, tawagin mo ang mga pulis para malaman din nila kung paano mo ginamit ang mga peking dokumento para makakuha ng loan sa kumpanya namin," sagot ng lalaki habang inilalabas ang isang makapal na folder. "At huwag mong idadamay ang asawa mo dahil alam naming wala siyang alam sa mga pasyal mo sa Manila kasama ang iyong kaibigan." Sa isang sulok, nakaupo si Lola Luming. Ang kaniyang mga kamay na nakatago sa ilalim ng shawl ay tila naging yelo sa tindi ng kaba. Nakita niya ang bawat sulyap ng mga bisita, mga sulyap na puno ng panghuhusga at tsismis. Sa gitna ng kaniyang takot, nakita niya si Rafael na pababa ng hagdan. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagtataka at unti-unting namumuong galit. "Anong nangyayari rito, Amara?" tanong ni Rafael. Ang kaniyang boses ay tila isang madiing hatol. Biglang lumingon si Amara kay Lola Luming. Isang nakapangingilabot na kislap ang lumitaw sa kaniyang mga mata. Ang kislap ng isang taong handang pumatay para lamang maligtas ang sarili. "Si Lola! Rafael! Si Lola ang gumawa nito!" hiyaw ni Amara. Ang kaniyang mga kamay ay itinuro ang matanda sa paraang tila ito ang pinakamasamang kriminal. "Siya ang kumuha ng pera sa account mo. Ginastos niya ang lahat para sa piano contest na yan. Binayaran niya ang mga organizer para lang makapasok siya sa finals. I tried to stop her, Rafael. Kaya niya ako pinagbibintangan ngayon." Nanigas ang buong katawan ni Lola Luming. Ang bawat salita ni Amara ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kaniyang puso. Hindi niya maisip na ang kaniyang manugang ay kayang baluktutin ang katotohanan ng ganito kawalang hiya sa harap ng kaniyang anak. "Ma, totoo ba ito?" Lumingon si Rafael sa kaniyang ina. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pait at pag-aalinlangan. Hindi totoo yan, anak," mahinang sagot ni Lola Luming. Ang kaniyang boses ay tila isang kandilang malapit ng mamatay. "Don't lie, Nay. Kitang-kita ko ang mga resibo sa kwarto niyo." Patuloy ni Amara habang mabilis na tumakbo patungo sa silid ng matanda at may dalang isang maliit na bag. Marahas niyang isinabog ang mga laman nito sa harap ni Rafael. Bumagsak sa sahig ang ilang piraso ng papel. Dinampot ni Rafael ang isa sa mga ito. Ngunit sa halip na resibo ng piano contest, ang kaniyang nakita ay isang resibo mula sa isang mamahaling butik sa Makati, isang Birkin bag na nagkakahalaga ng ₱250,000. At ang pangalang nakalagay sa account holder ay ang pangalan ng kaniyang ina. Ngunit ang lagda sa ibaba ay malinaw na hindi kay Lola Luming. Ang sulat ay pamilyar sa kanya. Ang sulat ni Amara na pilit binago. Sa ilalim ng mga papel, may isang maliit na card na nahulog. "To my dearest Amara, see you in our secret place. Love, J." Tumingala si Rafael. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga na ngayon sa tindi ng galit na hindi na maikakaila. Tumingin siya kay Amara na ngayon ay tila isang ahas na nasukol sa sulok. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang ina na ang mga kamay ay nanginginig na nakapatong sa tuhod.
Sa gitna ng kaguluhang ito, ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na gumising sa kaniyang nahihimbing na diwa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Rafael, mabilis na lumapit si Amara at marahas na hinablot ang shawl ni Lola Luming. See? Pati ang mga kamay niya, idinadahilan niya para kaawaan siya. You're just a pathetic old woman. Sigaw ni Amara at sa tindi ng kaniyang galit, itinulak niya ang matanda. Bumagsak si Lola Luming sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay direktang tumama sa matigas na nara. Isang hiyaw ng sakit ang hindi niya napigilang ilabas. Isang hiyaw na hindi lamang galing sa kaniyang katawan, kundi galing sa kaniyang nawasak na kaluluwa. Mamatay na ang piano na yan. Sinisira mo ang buhay ko dahil sa walang kwentang tugtugin na yan. Ang hiyaw ni Amara ay tila isang matalim na kidlat na muling gumuhit sa katahimikan ng nagulong sala. Hindi pa nakontento sa pagtulak sa matanda. Mabilis na lumingon si Amara sa lumang piano na nasa sulok, ang tanging alaala ng yumaong asawa ni Lola Luming. Sa kanyang mga mata ay nananahan ng isang uri ng kabaliwan, ang galit ng isang taong alam na ang kanyang mundo ay unti-unti nang guguho. Nakalubog sa sahig si Lola Luming. Ang kanyang mga palad ay nakalapat sa malamig na kahoy ng nara. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay naging isang naglalagablab na apoy na tila binabalot ang kanyang buong braso. Ang puting gasa na maingat na inilagay ni Diwa ay mabilis na nabahiran ng kulay rosas, isang patunay na ang mga sugat na nagsisimula ng matuyo ay muling bumuka dahil sa lakas ng pagkakatama sa sahig. Sa gitna ng kaniyang paghihirap, nakita ni Lola Luming ang paglapit ni Amara sa piano. Hawak ng manugang ang isang mabigat na estatwa ng porselana mula sa mesa. Handang ihampas ito sa mga puti at itim na tiklado. Amara, huwag! Isang paos na sigaw ang lumabas sa lalamunan ni Lola Luming. Sa kabila ng hapdi na tila bumibiyak sa kanyang mga buto, pilit siyang gumapang patungo sa instrumento. Ang kaniyang bawat paggalaw ay puno ng paghihirap, tila isang sugatang ibon na pinipilit protektahan ang kaniyang pugad. Nayakap ni Lola Luming ang paanan ng piano bago pa man maibaba ni Amara ang kaniyang kamay. Ang estatwa ay tumama sa likod ng balikat ng matanda. Isang mapurol na impact na nagdulot ng panibagong alon ng sakit. Ngunit hindi bumitaw si Lola Luming. Ibinurol niya ang kaniyang katawan sa harap ng piano. Ang kaniyang mga namamagang kamay ay nakayakap sa malamig na kahoy na tila ba ito ang kaniyang huling hininga. Tumigil ka na, Amara. Sa wakas, bumasag ang boses ni Rafael. Mabilis nitong hinablot ang braso ng kaniyang asawa at itinulak ito palayo. Ang kaniyang mukha ay tila isang maskara ng pait at matinding pagsisisi habang nakatingin sa kaniyang inang nakasalampak sa sahig. Rafael, believe me, ginagawa ko lang ito para sa atin. Pagmamakaawa ni Amara habang pilit na humahawak sa baro ng asawa. Ang matandang iyan, siya ang sumisira sa atin. She's the reason why everything is falling apart. Ngunit hindi na nakikinig si Rafael. Lumuhod siya sa tabi ng kaniyang ina. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakita niya ang totoong kalagayan ng mga kamay nito. Nang dahan-dahang mahulog ang shawl ni Lola Luming, tumambad ang mga daliring tila kinain ng apoy, nagnanaknak at nanginginig sa tindi ng trauma. Anong nangyari sa mga kamay mo? Tanong ni Rafael. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng panginginig. Amara, ano itong ginawa mo? Hindi sumagot si Lola Luming. Ang kaniyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay tila isang madiing dagok sa kaniyang kamalayan. Ang huling nakita niya bago tuluyang magdilim ang kaniyang paligid ay ang kaniyang mga kamay na nakadikit sa piano. Ang mga kamay na binuo ang buhay ng kaniyang anak. Ang mga kamay na ngayon ay tila wala ng kakayahang lumikha muli ng musika habang nawawala ang kaniyang ulirat. Isang nakabibinging katahimikan
ang bumalot sa mansyon. Ang mga panauhin ay dahan-dahang lumabas, dala ang mga kwentong dudurog sa dangal ng Pamilya de Vega. Ngunit para kay Lola Luming, ang lahat ay tila naging isang malungkot na himig na unti-unting naglalaho. Kung ang katawan ko ay tuluyan ng sumuko, may himig pa bang maiiwan para sa aking huling gabi sa entablado? Ang bawat yabag ni Lola Luming patungo sa gitna ng entablado ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang nakasisilaw na liwanag ng mga spotlight ay tumatama sa kaniyang puting-puting buhok. Ngunit ang pansin ng lahat ay nakapako sa kaniyang mga kamay. Ang mga ito ay balot na balot ng malinis at maputing gasa. Tila ba may dalawa siyang sugatang kalapati na kailangang protektahan sa gitna ng unos. Sa hanay ng mga manonood, nakaupo si Amara. Ang kaniyang mukha ay isang larawan ng tagumpay at kayabangan. Nakasuot siya ng pinakamahal niyang alahas, handang tumayo anumang sandali upang tanggapin ang parangal bilang Woman of the Year. Para sa kanya, ang paglabas ng kanyang biyenan ay isa lamang huling hininga ng isang talunang matanda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang iniisip na sa bawat pagpindot ni Lola Luming sa mga tiklado, mararamdaman nito ang impyernong idinulot ng kanyang lason. "Good luck, Nay!" Bulong ni Amara sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. "Ipakita mo sa kanila kung paano tumugtog ang isang lumpo." Umupo si Lola Luming sa harap ng marangyang grand piano. Ang malamig na haplos ng mga tiklado sa kaniyang balot na mga daliri ay nagdulot ng isang matinding kuryente ng sakit na gumuhit hanggang sa kaniyang balikat. Ang kaniyang puso ay mabilis na tumitibok, hindi dahil sa takot sa entablado, kundi dahil sa hapdi ng kaniyang mga sugat na muling bumukas sa ilalim ng gasa. Naramdaman niya ang init ng kaniyang sariling dugo na unti-unting nanunuot sa puting tela, na tila ba ang kaniyang musika ay kailangang isulat sa kulay ng kaniyang sakripisyo. Tumingin siya sa malayo at doon, sa gilid ng kurtina, nakita niya si Diwa na nakatayo, hawak ang isang tablet at tumango ng may determinasyon. Sa kabilang dako naman ay si Rafael na nakatitig sa kanya ng may mga matang puno ng pagsisisi at luha. Huminga ng malalim si Lola Luming. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata at sa halip na isipin ang sakit, inalala niya ang boses ng kanyang asawa, ang tawa ni Rafael noong bata pa ito, at ang bawat gabing ibinigay niya ang kanyang buhay para sa pamilyang kaniyang minahal. Nang bumagsak ang kaniyang mga kamay sa piano, hindi isang mabilis at komplikadong piyesa ang kaniyang tinugtog. Pinili niya ang dandansoy, isang payak na awit ng pamamaalam at pag-ibig. Ang bawat nota ay tila isang patak ng luha na bumabagsak sa katahimikan ng teatro. Hindi ito tugtugin ng isang eksperto. Ito ay tugtugin ng isang kaluluwang nagnanais na mapakinggan. Ang bawat pagpindot niya ay may kasamang lihim na hiyaw sa kaniyang isipan. Ngunit ang lumalabas sa piano ay isang napakagandang himig na tila yumayakap sa bawat taong naroroon. Nakita niya ang mga hurado na dahan-dahang nagpupunas ng luha. Ang buong teatro ay nabalot ng isang mahiwagang katahimikan kung saan ang tanging naririnig ay ang paghinga ng musika at ang pintig ng puso ng isang inang muling bumabangon mula sa abo. Habang papalapit ang huling bahagi ng kaniyang tugtugin, ang malaking screen sa likod ni Lola Luming ay biglang nagliwanag. Hindi ito ang nakaplano na background. Isang video ang lumabas. Isang video kung saan malinaw na nakikita si Amara na may hawak na garapon, buong lupit na ipinapahid ang kemikal sa mga kamay ng natutulog na matanda habang bumubulong ng mga salitang puno ng pagkamuhi. "I need her to sign the papers. Her future is mine." Ang boses ni Amara ay umalingaw-ngaw sa buong sound system ng teatro, malinaw at nakapangingilabot. Ang musika ni Lola Luming ay tumigil sa isang huliing, mataginting na nota. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay napalitan ng isang sabay-sabay na pagsinghap
ng gulat at galit mula sa libu-libong tao. Lahat ng mata ay lumingon kay Amara, na ngayon ay tila isang rebultong gawa sa yelo. Ang muka ay puting-puti at ang mga mata ay naniningkad sa takot. Tumayo si Lola Luming. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na balot ng gasa, na ngayon ay may bahid na ng pulang dugo. Wala siyang sinabing anuman, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat ng katarungang kailangan ng mundong ito. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga pulis ay nagsisimulang pumasok sa teatro upang arestuhin ang nanlulumong si Amara, isang tanong ang nanatili sa isipan ng bawat manunood. Matapos ang lahat ng hapdi at pagtataksil, sapat na ba ang katarungang ito upang pagalingin ang mga sugat na hindi lamang nasa balat, kundi nasa pinakamalalim na bahagi ng kaniyang pagkatao? Ang bawat hapon sa lungsod ng Vigan ay tila isang dahan-dahang paghalik ng araw sa mga lumang kalsadang bato. 6 na buwan na ang lumipas mula nang huling marinig ng buong bansa ang himig ng dandansoy sa entablado ng Maynila. Ngayon, sa ilalim ng malalagong bulaklak ng bougainvillea sa hardin ng mansyon ng mga De Vega, ang tanging naririnig ay ang mahinahon at malambing na tunog ng piano na sumasabay sa huni ng mga ibon. Nakatayo si Rafael sa may pintuan ng beranda, bitbit ang isang tray ng mainit na tsaa. Pinagmasdan niya ang kanyang ina na si Lola Luming. Ang kaniyang puso ay puno ng matinding pagsisisi sa bawat gabing naging bulag siya sa pagdurusa nito. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sinusubukan niyang bumawi sa pamamagitan ng pagkalinga na dapat ay noon pa niya ibinigay. "Maang tiyan niyo," mahinang sabi ni Rafael habang inilalapag ang tasa sa tabi ng piano. Tumigil si Lola Luming sa kanyang pagtugtog at lumingon ng may kasamang matamis na ngiti. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot at pait. Bagamat ang kanyang mga daliri ay may mga malalalim na pilat, mga paalala ng lason at hapdi na kaniyang dinaanan, ang mga ito ay tila naging mga medalya ng kaniyang katatagan. Ang kaniyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi gumagalaw ng may bagong layunin. "Salamat, anak," tugon ni Lola Luming. "Nasaan na ang mga bata?" "Paparating na po sila, Lola. Kasama po nila si Diwa," sagot ni Rafael. Pinili ni Lola Luming na gamitin ang kanyang napanalunang premyo at ang kanyang kalayaan upang magtayo ng isang maliit na paaralan ng musika para sa mga batang mamatitila at mamatitino sa kanilang bayan. Para sa kanya, ang musika ay hindi na kompetisyon. Ito ay naging isang lunas na kaniyang ibinabahagi sa iba. Tungkol naman kay Amara, bagamat dumaan ito sa batas, pinili ni Lola Luming na huwag itanim ang puot sa kaniyang puso. Tinulungan niya itong makalaya sa kondisyon na magsisilbi ito sa komunidad at lalayo sa kanilang buhay. Ang patawad na ibinigay ni Lola Luming ay hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang bigat ng galit sa kanyang pagtanda. Ang katarungan ay nakamit na, at ang kalayaan ng kanyang kaluluwa ang kanyang naging pinakamalaking tagumpay. Nagsidatingan ng mga bata, ang kanilang mga muka ay puno ng pananabik. Isa-isang lumapit ang mga ito kay Lola Luming upang magmano, isang tradisyon na kanyang pinahahalagahan. Dahan-dahang inilagay ng isang maliit na batang babae ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga kamay ni Lola Luming. "Lola, gusto ko pong tumugtog na kasing ganda ng sa inyo," masayang sabi ng bata. Hinaplos ni Lola Luming ang ulo ng bata. "Ang ganda ng musika'y apo ay wala sa galing ng daliri, kundi sa linis ng puso. Kahit gaano karaming sugat ang ibigay sa iyo ng mundo, huwag mong hahayaang mawala ang awit sa loob mo." Muling tumugtog si Lola Luming. At sa pagkakataong ito, ang himig ay puno ng pag-asa at liwanag. Ang mga pilat sa kaniyang mga kamay ay tila naging bahagi na ng kaniyang sining, isang patunay na ang pag-ibig, kapatawaran, at determinasyon ay mas malakas kaysa sa anumang lason at kataksilan.
Sa gitna ng dapit hapon sa vegan, ang tinig ng kaniyang piano ay patuloy na umaawit. Isang paalala na ang tunay na ganda ng buhay ay matatagpuan sa muling pagbangon, sa paghilom ng mga sugat, at sa walang hanggang himig ng isang pusong marunong magmahal at magpatawad. Ang mga pangarap ay walang takdang panahon, at ang bawat pilat ay may kwento ng tagumpay. Sa huling nota ng kanyang kanta, nahanap ni Lola Luming ang kanyang tunay na kapayapaan. At sa bawat pintig ng kapayapaang yon, naway natagpuan niyo rin ang inyong sariling himig sa gitna ng katahimikan. Maraming salamat sa inyong buong pusong pakikinig at pagsama sa akin sa paglalakbay na ito, mula sa unang nota ng dusa hanggang sa huling kumpas ng tagumpay ni Lola Luming. Habang hinahabi ko ang mga salita sa bawat kabanata, lalo na sa mga sandaling dumaing ang matanda sa hapdi ng kataksilan, tila ba dinudurog din ang aking sariling puso. Ang kwentong ito ay hindi lamang nanggaling sa aking panulat. Ito ay inspirasyong hango sa mga totoong buhay na nakikita ko sa bawat sulok ng ating bayan. Mga pusong kahit sugatan ay pinipiling maging matatag at manatiling mabuti sa kabila ng lahat. Naway nagsilbi itong isang maliit na ningas na nagbibigay liwanag sa inyong mga gabi, o isang binhi ng pag-asa na muling sisibol sa gitna ng inyong sariling mga pagsubok. Pinatunayan ni Lola Luming na ang bawat paglubog ng araw ay may kasunod na liwanag, at ang bawat pilat ay may dalang aral ng muling pagkabuhay. Sa dulo ng lahat, ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan na magpapalaya sa ating kaluluwa. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong mag-iwan ng isang katanungan na maaari ninyong pagnilayan. Sa gitna ng mundo nating puno ng galit at pait, ikaw ba? Kakayanin mo rin bang patawarin ang taong nagnakaw ng iyong pangarap at sumira sa iyong dangal alang-alang sa sarili mong kapayapaan? O sapat na ba ang makitang nagbabayad ang nagkasala upang ikaw ay ganap na humilom? Nais kong marinig ang inyong mga kwento at salubin. Ibahagi ang inyong nararamdaman sa ating comment section, dahil ang bawat salita ninyo ay bahagi rin ng paghilom at buhay ng kwentong ito. Huwag ding kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong pusong maabot, mapukaw, at mabigyan ng inspirasyon. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at naway manatiling buhay ang musika sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, maraming salamat po.